Buksan po ninyo ang inyo pong mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. So every Sunday morning po, pinag-aaralan po natin or pag-aaralan po natin ang buong book of 1 Corinthians. So pag-uumpisahan po natin ngayong umaga sa greetings po ni Apostol Pablo. And by the way, kung isa pong mahalaga na kung na-miss po ninyo yung pong unang dalawang lessons natin sa book of 1 Corinthians, yung regarding po sa City of Corinth, at kung ano yung introduction natin, kung ano ang overall background ng 1 Corinthians, pwede niyo po itong mapakinggan sa ating pong YouTube channel. At napakahalaga po nito kasi pipilitin po kasi natin ma-interpret or malaman natin yung bawat verses, yung mga meaning ng verses base po sa contextual background. Hindi natin po i-interpret ang 1 Corinthians base sa opinion ko, base sa opinion ni Brother Kenneth, or base sa opinion ni Brother Kurt. Hindi po ganun ang tamang pag-interpret po ng Scripture. Kailangan nating malaman ano yung literal, historical, grammatical background po ng bawat verses. At yun po yung layunin natin kung bakit tayo nagkaroon ng introductory lesson. So kung na-miss po ninyo yung dalawang lessons po ng 1 Corinthians, you can check it in our sermon audio and in YouTube. You can check that. Pero ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin ang 1 Corinthians 1 to 3, chapter 1 verses 1 to 3, at dito po makikita natin ang napaka-importanteng katotohanan na tutulong po sa atin sa pag-i-interpret po ng book of 1 Corinthians. Kasi po sa ating pong panahon, just to make you known po, marami pong problemang churches po ngayon ang naniniwala na kung ikaw ay masave, ay magiging kabahagi ka ng body of Christ. At dito po sa pag-aaral po natin sa umaga pong ito, binigyan pong linaw po ni Pablo kung ano ba yung body of Christ na tinutukoy niya sa 1 Corinthians. Yes po, meron pong body of Christ na binanggit po ang Scripture, pero kailangan nating malaman ano bang ibig sabihin ng body of Christ. And we're going to try to understand ito sa ating pong pag-aaral. Now, ang gagawin ko po, babasahin ko po yung verse 1 to 3. Sundan po ninyo ako sa inyong pong mga Bible as I read 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 3. Verse 1, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami Panginoon ay humihingi po ng tulong sa umagang ito. Nabigyan niyo po kami, Ama, ng kakayanan at ng tulong sa pamagitan po ng Banal na Espiritu na maunawaan namin ang 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 3. We pray na tulungan niyo kami na ma-interpret namin ito properly according po sa inyo pong salita. And we pray, Ama, na tulungan niyo kami na mag-submit sa inyo pong salita. And I pray, Panginoon, na bigyan niyo kami ng tulong din na mai-apply namin ang truths na matututunan namin sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo kami at kahabagan. I pray that the Holy Spirit work in us. In Jesus' name we pray. Amen. So, verse number 1 po, sabi po dito ni Apostle Paul, so tingnan natin po, Paul called to be an apostle of Jesus Christ. So ito pong introduction po ni Paul sa verse number 1, yung structure po dito, ito po ay common sa mga sulat ng first century. Sa ating pong panahon, pag nagsulat ka, anong mas nauna? Recipient or sender? Diba? To whom it may concern. Pag gagawa ka ng excuse letter mo, Dear teacher so-and-so, and then sa ending, ano ang ending, yung pangalan mo. Pero during the first century po, ang style ng pagsusulat po doon ay inuuna po yung sender. At dito sa verse number 1, you see na binigyang linaw ni Paul na siya ang sumulat nito. Kung ikukumpara niyo po yung Romans chapter 1 verse 1 and Galatians chapter 1 verse 1, you will see the same structure na kung saan yung sender ang inuuna at pagkatapos po noon yung recipient. At dito po sa binasa natin sa verse number 1,
Paul, called to be an apostle of Jesus Christ, inumpisahan po dito ni Paul ang kanyang sulat by establishing the authority he has in his letter. Inumpisahan ni Pablo dito na ako si Pablo, and by the way, ako ang apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Ako'y apostol ni Jesucristo. Dito po, hindi lamang ito formal greeting, hindi lamang ito parang personal greeting, kundi ito pinapakita niya anong otoridad ang meron siya. By the way, Corinthian Church, ako si Pablo, ako'y apostol ni Jesucristo. At yung pong statement po na yun, ito yung pagpapakita ni Pablo ng kanyang otoridad. Bakit po? Tingnan niyo po in comparison. Go over in Philippians 1. Go over in Philippians chapter 1. Ikukumpara po natin yung introduction po ni Paul sa 1 Corinthians at saka sa ibang sulat niya. Go over in Philippians 1:1. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ. Napansin niyo po, hindi niya binanggit dito na, by the way, Philippi Baptist Church, ako ang apostol ni Jesucristo. Anong sabi niya dito? Ako ay alipin ni Jesucristo. Go over in Thessalonica, 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 1:1, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of Thessalonica, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Napansin nyo? Hindi ginamit dito ni Paul ang kanyang pagiging apostol. Go over in, let's see here, in 2 Thessalonians chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians in God our Father and Lord Jesus Christ. So anong napansin yung pagkakaiba? Sa 1 Corinthians chapter 1, binanggit niya, ako ang apostol ako ni Jesucristo. Sa Philippi at saka sa Thessalonica, mga Grecian churches din po ito, pero hindi niya binanggit dito ang kanyang pagiging apostol. To the point na, ang sabi niya sa Philippians chapter 1, ako'y alipin ni Jesucristo. Ang pagkakaiba po dito, of course, if you know the background, napakalapit po kay Pablo ang Philippi Baptist Church kasi ang Philippi Baptist Church po, generous po sila kay Apostol Pablo. And you will see in Philippians chapter, in the book of Philippians, even na merong correction din po ang book of Philippians, pero more on exhortation po ang content ng book of Philippians. Yes, merong division din yung pong mga ladies sa Philippi, may mga division yung ibang prominent ladies sa Philippi, pero kung titingnan po ninyo, more on exhortation po ito. In contrast po sa 1 Corinthians, kung saan i-correct ni Pablo yung pong mga error ng Corinthians Baptist Church, binanggit niya dito yung kanyang otoridad. By the way, I'm going to correct you Corinthian Baptist Church, pero I want you to know, I'm an apostle of Jesus Christ. Kung titingnan niyo po ang Galatians, ganun din po ang ginawa po dito ni Pablo. Ang book of Galatians, ito din po ay more on correction, more on, ang content po ng book of Galatians ay correction. At mapapansin niyo po dito sa Galatians chapter 1, Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father, who raised Him from the dead. So binanggit din dito ni Paul ang kanyang apostleship. Anong iniibig sabihin nito? Dahil po ang book of Galatians, ito ay more on correcting epistle, binabanggit ni Paul ang kanyang otoridad. Kasi kung titingnan niyo po, kung halimbawa may sumulat, may nagtatama sa iyo, kinokorek ka sa iyong mali, anong otoridad ng tao na yon para i-correct ang mali natin? Parang ganun siguro ang sasabihin ng Corinth Baptist Church. Na, by the way, sabi ni Paul, ako'y apostol ni Jesucristo. So, yun pong implication po noon na dito, pinorpose pong minention ni Paul ang kanyang apostleship. Hindi po ito merely a formal greeting. Instead, pinapakita po dito ni Apostol Pablo ang otoridad na meron siya na ibinigay ng Diyos para sa kanya. Ito po'y napakalaga kasi alam natin po, ang book of 1 Corinthians po, ito po'y nagpapatungkol kung paano i-deal ni Pablo yung pong mga problema ng Corinth Baptist Church. At dito din po sa 1 Corinthians kung paano niya didepensahan ang kanyang pagiging apostol. At napakahalaga po nito. At dito po sa 1 Corinthians 1:1, nakita po natin na sabi ni Paul, called to be an apostle of Jesus Christ. Now, go over for example muna sa 2 Corinthians 12. Isa pong layunin kung bakit po binanggit ito ni Pablo
ay upang ipakita yung kanyang authority, na meron siyang otoridad mula kay Jesucristo, na i-correct ang kanilang mga mali. Pero dito po sa 2 Corinthians chapter 12, verse number 12, dito niyo po mapapansin na sa Corinth Baptist Church or sa lugar po ng Corinth, may mga tao po na kini-question ang pagiging apostol po ni Jesucristo, ni Pablo. Mapapansin niyo po sa 2 Corinthians 12:12, basahin ko muna yung verse number 11. I am become a fool in glorying, ye have compelled me. Sabi ni Apostol Pablo, Corinth Baptist Church, ginawa niyo akong mangmang kasi hindi ko dapat ipagmamayabang, hindi ko dapat sasabihin ang aking pagiging apostol, pero napilitan ako. Dahil sa inyong pagki-question sa aking pagiging apostol, napilitan akong sabihin sa inyo ang aking apostleship. Tingnan niyo po, for I ought to have been commended of you, for in nothing am I behind the very chiefest apostle, though I be nothing. Tingnan niyo po, verse number 12. Truly, the signs of an apostle were wrought among you in all patience and in signs and wonders and mighty deeds. Corinth Baptist Church, bakit ninyo kini-question yung aking pagiging apostle? Don't you remember, nung 18 months akong nag-stay sa inyo, ginawa ko yung signs of apostle, gumawa ako ng mga signs and wonder and mighty deeds sa inyo. Hindi niyo ba nakita nung minsan ako nagpagaling sa inyo? Hindi niyo ba nakita nung ako ay nangaral sa inyo and so on and so forth? Ginawa ko yung mga mighty deeds na yon na nagpapakita na ako'y apostol. Bakit ngayon? Bakit nyo kini-question yung aking pagiging apostol? So dito, binanggit ni Paul sa kanyang pangalawang sulat, more on yung sa 2 Corinthians po, mapapansin niyo po yung continuation ng kanyang defense ng kanyang pagiging apostol. Pero dito po sa introduction niya sa 1 Corinthians, pinorpose po niyang banggitin na church, Corinth Baptist Church, ako ay apostol ni Jesucristo. Ang nasa isip po dito ni Pablo, ini-establish niya ang kanyang otoridad upang kapag dinipensahan niya na ang pagiging apostol niya later on, ay malalaman ng Corinth Baptist Church na wait, may otoridad pala si Pablo kasi apostol siya ni Jesus Christ. Mapapansin niyo din po dito, mapapansin niyo po dun sa footnote number 1 sa baba ng inyong pong study notes, na yung pong ibig sabihin ng called to be an apostle of Jesus Christ, dito po, yung pong word na called at yung word na apostle, sa grammar po, both po silang nominative case. Anong ibig sabihin nitong Brother RG na sila yung nominative case? Sila po ay both description po ni Pablo. Binabanggit po dito na yung pong word na called and apostle, dinidescribe po dito kung sino po si Apostol Pablo. Hindi po ibig sabihin nito na si Pablo ay tinawag upang maging apostol. Kasi pag binasa niyo po sa English, called to be an apostle, ibig sabihin si Pablo ay tinawag upang maging apostol. Hindi po gano'n ang meaning po noon sa grammar. Kung i-honor po natin yung grammar, pwede natin po itong sabihin na, by the way, sa King James Bible ninyo, mapapansin niyo po na yung word na to at be ay naka-italize. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, ito po ay idinagdag lamang ng mga King James translator for readability. Pero ang ibig sabihin po nito ay hindi tinawag si Pablo upang maging apostol, kundi ang sinasabi po dito ni Pablo, siya ay called apostle. Siya ay apostol ng Panginoon. Siya ay merong divine calling na ginawa sa kanya, kaya ngayon siya ay apostol. So, a little bit of grammar para malaman natin anong ibig sabihin nito. Tandaan niyo po, hindi po ibig sabihin dito na si Pablo ay tinawag para maging apostol siya in the future, kundi base sa kanyang pagkakatawag, si Pablo ay apostol ni Jesus Christ. So, dito, in-explain ni Pablo in the succeeding words sa verse number 1, paano siya naging apostol? Siya ba ay self-appointed, katulad ng ginawa ni Kubuloy? Sabi ni Kubuloy, siya ay apostol ni Jesucristo. Siya ay anak ng Diyos Ama. Ganun ba ang pagiging apostol ni Pablo? Binanggit po dito ni Paul, he was called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, sa kalooban ng Panginoon. And you can check 1 Timothy chapter 1 verse 12, nang sabi niya kay Timothy, and I thank Christ Jesus our Lord, who enabled me
For that He counted me faithful, putting me into the ministry. Dito po, hina-highlight dito ni Apostol Pablo na yung kanyang pagiging apostol, ito po ay mula sa ating Panginoon. Meron siyang divine appointment at hindi ang kanyang apostleship ay self-designation. So very clear po dito, ini-establish dito ni Paul sa verse number 1 na ako ay apostol ng Diyos at ako'y tinawag ng Diyos. Hindi ko tinawag ang aking sarili. Hindi ako ang nag-self-appoint na sinabi ko sa inyo ako'y apostol. Kundi ako ay tinawag ng Diyos Ama sa kalooban niya upang maging apostol. So ano pa yung kadugsong ng verse number 1? So you will see in verse number 1, sino po yung author, human author. At isang mapapansin niyo po sa verse number 1, binanggit dito ni Paul, and Sosthenes our brother. And Sosthenes our brother. So anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Si Sosthenes po, a little background, if you check Acts 18, si Sosthenes po, siya po ay former synagogue ruler sa Corinth. Dati siyang Hudyo po siya, na pinuno po siya ng synagogue. Ang synagogue po, ito po yung lugar kung saan nagagather po yung mga Hudyo. At dito, isinama po ni Paul si Sosthenes as co-sender ng kanyang sulat. Co-sender. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Dito po, alam po ng mga Corinthians kung sino po si Sosthenes. Alam po nila kung sino po si Sosthenes kasi binanggit dito ni Paul, Sosthenes our brother. Ibig sabihin, siya po ay known fellow believer. Alam ng Corinth Baptist Church na si Sosthenes po, siya po ay mananampalataya din. Pero dito, bakit isinama ni Pablo si Sosthenes as co-sender ng kanyang sulat? Remember, sa batas po ni Moses, ilan dapat ang kailangan na magpatotoo upang ang truth ay ma-establish? Kailangan merong 2 or 3 witnesses. At yun po ang pinaka-purpose po dito ni Pablo, na lahat ng babanggitin niya ay hindi lamang ito sa kanyang sariling mga salita. Don't you remember, si Sosthenes din ay nagpapatotoo sa aking mga pagsasabihin sa inyo. So, habang iko-correct ni Pablo ang mga error ng Corinth Baptist Church, habang magbibigay siya ng mga prescription, habang magbibigay siya ng mga pagtatama, si Sosthenes ay magpapatotoo sa mga binabanggit niya. So in agreement kay Sosthenes, na kilalanin yung mananampalataya, he is our brother, kilalanin niyo siya, taga-Corinth siya, former synagogue ruler siya ay kapwa kong magpapatotoo sa mga babanggitin ko. So yung pong implication po dito, ginamit po dito ni Paul si Sosthenes as co-sender of this letter. Now, verse number 2. Basahin natin ang sabay-sabay. Verse number 2. Ready? Read. And to the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, who all these things, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Name? Okay. So, you see in verse number 2, you will see in verse number 2, ito na po yung recipient. Katulad na nabanggit ko po sa inyo, it was common during the first century na uunahin muna yung sender at sino yung recipient. Dito po sa verse number 2, mapapansin nyo na ang recipient ay in-identify ni Paul to the church of God which is at Corinth. Which is at Corinth. Yung church po dito na tinutukoy, ito po yung nagpapatungkol sa visible, called out assembly, gathering at Corinth. Yun po ang nakikitang pagtitipon ng mga mananampalataya ng Diyos. Yun po ay napakalaga kasi tandaan niyo po, ang church po ay hindi po ito church ni Pablo. Hindi po ito church ni Apollos. Hindi po ito church ni Cephas. Yun po ay church of God. Meaning, ang simbahan na nagtitipon sa Corinth, ito po ay pagmamayari po ng Diyos. Ang Diyos po nagmamayari, yung pong implication ng word na of God. Pero gusto ko pong pansinin po ninyo dito kung paano binanggit ni Paul yung location po kung saan nagagather ang Church of God. Saan po nagagather? At Corinth. At Corinth. There are the assemblies gathering at Corinth. At yun po, mga mananampalataya ay napakalaga, mga kapatid. Bakit, Brother RJ? Kasi po, sa 1 Corinthians po, marami pong nagtuturo na ang body of Christ ay nagpapatungkol sa mystical, universal Church of Christ. May mga false group po, marami pong churches ngayon na nagtuturo na
Kung ikaw halimbawa Kristiyano at ikaw ay na-save, kabilang ka sa body of Christ na mystical body of Christ. Pero yun po ay nire-refute ng verse number 2. Very clear po sa 1 Corinthians 1:2, nang sinulatan po dito ni Paul ay Church of God at Corinth. At Corinth. So go over for example in chapter 12. Now in chapter 12, tingnan natin po. Dito po sa chapter 12, dito po binanggit ni Pablo yung body of Christ. Tingnan niyo po sa chapter 12. Basahin natin for example in verse number 27. Chapter 12, verse number 27. Ready? Read. Now ye are the body of Christ and members in particular. Now, tingnan niyo po ito. In honor ng 1 Corinthians 1:2 na sinabi ni Paul, Church of God at Corinth, alam natin, Church of God ang Corinth, ang kanyang sinulatan. Fast forward sa chapter 12, pag sinabi ni Paul, now ye are the body of Christ and members in particular, sino yung ye na tinutukoy dito? Sino? Hindi tayo. Kundi ang Corinth Baptist Church, ang local assembly na nag-gather sa Corinth. Naunawaan niyo po ito? Yung body of Christ po dito, hindi tayo kabilang dito. In context, hindi po tayo ang tinutukoy dito. Specifically, yung Corinth Baptist Church members. Kasi sa ating pong panahon, may mga nagsasabi, pag ikaw daw ay na-save, pag ang Protestant ay na-save, ang Methodist ay na-save, ang mga emerging church ay na-save, and so on and so forth ay na-save. Lahat sila ay kabilang sa katawan ni Kristo. Hindi po tunay po nun. Yun po ay violation ng grammar at ng context po ng 1 Corinthians. Go over for example in verse 13. Ito po ay very controversial verse. Tingnan niyo po sa verse number 13 ng 1 Corinthians 12. For by one Spirit, by the way, yung Spirit po dito sa Greek, ito po ay pwede din pong, hindi po ito nagpapatungkol sa banal na Espiritu. Yung pong word na Greek na Spirit po dito, ito po ay nagpapatungkol sa isang Espiritu ng mga church member. For by one Spirit are we all baptized into one body. Now, in honor po ng 1 Corinthians 1:2, pag sinabing one body, anong tinutukoy dito ni Pablo? Sino yung body na tinutukoy dito? Ito ba yung mystical body of Christ na lahat ng Kristiyano ang mapupunta? No, ito pong body po na ito ay yung Church of God at Corinth. Naunawaan po ninyo? Na whenever na babasahin po natin ang 1 Corinthians, kailangan natin bumalik sa verse number 2 ng chapter 1 na ang sinulatan ni Paul ay unto the Church of God at Corinth. Napakalaga po nun. Kasi kung hindi natin po ito i-honor, dadating po tayo sa paniniwala na merong universal church. No, wala pong universal church. Lagi po sa Bible, pag ang church ay binanggit, ito'y nagpapatungkol sa isang lokal na nag-visible, called out assembly. Currently po, tayo po ay body of Christ. Body of Christ at Taguig. Hindi tayo body of Christ at Corinth. So naunawanan niyo po, we are also body of Christ but in one locality. At yun po ay napakalaga na maunawaan po natin. Kasi ang Bible po ay nagtuturo na ang simbahan po ay palagi pong lokal at visible. So, dito makikita po ninyo, yung verse number 2, it refutes the idea of a universal church. Katulad nga ng nabanggit ko po sa inyo, kung i-ignore natin yung geographic location ng recipient ng 1 Corinthians, magiging universal church po tayo. Pero gladly, binanggit dito ni Paul na unto the church which is at Corinth. So very clear po na Corinthian church ang tinutukoy niya po dito. So, whenever we read yung body of Christ sa 1 Corinthians, lagi nating tatandaan, yun po ay katawan ni Kristo na nag-gather sa Corinth nung panahon po dito ni Apostol Pablo. Now, pagkatapos po noon, dinescribe ni Paul, sino itong mga church member na to? To them that are sanctified in Christ Jesus. Dito po, dinescribe po ni Pablo dito ang mga Corinthian church member as them that are sanctified in Christ Jesus. Sa original Greek po, yung pong phrase na to them that are sanctified, mahaba po, ilang words siya sa English? 5 words. To them that are sanctified, yun po ay isang Greek word lamang sa Greek. Isang Greek verb lamang siya sa original. Ang ibig sabihin po noon ay to sanctify, to set apart, or to make it holy.
Yung grammar po ng word na yon, a little bit of grammar, yun po ay nasa perfect tense. Brother RJ, anong ibig sabihin pag perfect tense? Yung pong word na to be, yung word po na to them that are sanctified, yun po ay perfect tense sa Greek. Nang ibig sabihin po noon, isang action na ginawa in the past na meron pong present effect, ongoing effect. At napakalaga po na malaman natin ito. Ano ibig sabihin nito, Brother RJ? Nung time po na ikaw ay naligtas, nung araw na, kung ikaw ay Kristiyano today, nung araw na ikaw ay nag-repent at ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, yun po yung araw na ikaw ay sinet apart ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng sanctified, to make holy. Nung araw na yun, in my case, April 2007, ako na-sanctified ng Panginoon, at mula noon hanggang ngayon, meron po itong ongoing effect. Hanggang sa ngayon po, ako po'y sakdal sa harapan ng Diyos. Hanggang ngayon po, ako po'y sanctified. From the day that I repented of my sin and believed on the Lord Jesus Christ, that's the past sanctification. Hanggang sa ngayon po, ako po ay sanctified. Yun po ang tinutukoy po dito ni Paul, na yung Corinth church member po, even though may mga fornicating church member, even though may division sa kanila, even na may mga idolaters pa rin sa kanila, alam ni Pablo, dinescribe ni Pablo na mga ligtas ang mga Corinthian church member. So napansin niyo po dito, they were called to them that are sanctified. Ipinapakita po dito, a little bit of grammar, yung pong verb na to them that are sanctified, yun po ay nasa passive voice. Pag sinabi pong passive voice, hindi po yung individual ang gumawa nun sa kanila, kundi tagatanggap lamang sila ng action. Ibig sabihin, dito, yung mga Corinthian church member, they did not sanctify themselves, kundi tinanggap lang nila yung action ng sanctification. Sinong nag-sanctify sa kanila? Ang ating pong Diyos, ang ating pong Diyos Ama. So you will see here na ang mga Corinthian church member, even though may fornicator, even though may idolaters, even though na may division sa kanila, alam po ni Pablo na mga ligtas po ang mga Corinthian church member. They are saved church member. And another thing na mapapansin nyo sa verse number 2, ano yung basihan ng sanctification na naranasan nila? Mapapansin nyo po, in Christ Jesus. Anong implication ng Brother RJ? Ibig sabihin, sa mga oras na ito, kapatid, kung ikaw ay Kristiyano today, ikaw ay nasanctified sa base sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ikaw ang naging banal, kaya ka ngayon banal sa harapan ng Diyos Ama, hindi dahil sa ginagawa mo. Hindi dahil sa action na ginagawa mo. Kaya ngayon, pag tinignan ka ng Diyos Ama, ikaw ay sanctified, ikaw ay set apart, ikaw ay holy dahil kay Jesus Christ, dahil sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, ikaw ay nasanctified. Kung ikaw ay ligtas, yun ang basihan. You will see that they were sanctified in Christ Jesus. Pagkatapos po nun, binanggit ni Pablo ang another description ng Corinth Baptist Church member. Hindi lamang sila sanctified. They were called to be saints. By the way, mapapansin niyo po sa inyong po King James Bible, na yung word na to be, yun po ay dinagdag lamang ng mga King James translator for readability. Pero sa original po, yun po ay called saints lamang. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Dito po mapapansin po ninyo na ang mga mananampalataya po or ang mga church members po sa Corinth, ang mga mananampalataya po sa Corinth, sila po ay tinawag na santo, called saint. Kaya po, kung ikaw ay ligtas ngayon, pwede kitang tawagin Sister Cham, Saint Cham, or Saint Nicole, o Saint Arian. So, santo ka. Sa harapan po ng Diyos Ama, ikaw ay santo. Pag sinabi pong santo, by the way, hindi ito yung santo na rebulto na nasa isip natin. Kung ikay lumaking Roman Catholic, yun ang santo na nasa isip mo. Pag sinabi pong santo, ibig sabihin po dito, inihiwalay ka ng Panginoon. Sinegregate ka ng Panginoon. Just imagine ang Corinth church member, saan lugar sila nakatira? Sa isang lugar na puro immoral. Sa isang lugar na kada gabi may dumadaang harlot
natatawagin mo lang yung harlot at makakatanggap pa na ng serbisyo. Sa isang lugar na puro drunkenness, puro homosexual. Pero just imagine, sa gitna ng society na napakadumi at napakamakasalanan, itong mga Corinth church member, they were saints. They were the separated one. They were the set apart one. At gayon din po tayo, kung ikaw mananampalataya ngayon, ikaw ay ligtas, sa harapan po ng Diyos, ikaw ay hiniwalay na ng Panginoon. You are set apart. Kaya po napakalaki po ng problema kung ikaw ay ligtas na at ikaw ay namumuhay pa rin sa kasalanan. Just imagine you are set apart, you are saints, tapos ginagawa mo, ang tanong nga ni Pablo sa mga Corinthian Baptist Church, hindi niyo ba alam na ang katawan ninyo ay katawanan ng Diyos na banal na Espiritu? Bakit kayo makikisiping doon sa isang prostitute? Bakit nyo gagawin yun? Kayo ay sinet apart na ng Panginoon. Ang katawan ninyo ay pagmamayari na ng banal na Espiritu. So malaki pong problema. Kaya nga ngayon, kung ikaw ay mananampalataya, sa harapan po ng Diyos, you are called saved. You are the holy ones. You are set apart for God. At kung ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan, napakalaki po ng problema po nun. Just imagine kung ikaw ay, halimbawa, isa kang, anong maiisip ninyo pag yung baboy ay pinaliguan mo na at bumalik sa putik? Napakalaki po ng problema nun. At ganoon din po, kung ikaw ay mananampalataya na ngayon, sa harapan po ng Diyos, ikaw ay ligtas na, ikaw ay set apart na, at dapat tayo ay hindi na namumuhay sa kasalanan. At mapapansin niyo po dito na ang ating Panginoong Kristo po, yun po ang basihan kung bakit tayo tinawag ng mga santo. At napakalaga po nun. Dito po sa yung pong relationship, so meron po kayong dalawang description na makikita sa Corinth church member. They were called sanctified and they were called saints. Yung pong word na sanctified, ito po yung nagpapakita kung ano ang ginawa po ng Diyos sa mga mananampalataya. Tayo po ay sinantified, ginawang banal. At yung word na saint, ito ngayon ang ating identity. So yun po yung pagkakaiba. Yung word na sanctified, this is something that God had done to the individual. However, yung word na saints, this is the identity of the believers. So yun po ang implication po nito, by divine calling. We are saints right now. Don't you know that you are saint? So anong implication nun sa inyo, mga mananampalataya? Kung ikaw ay ligtas ngayon, Kristiyano, alam mo ba na ikaw ay saints? Hindi ang saints natin ay si Saint Agustin. Hindi saint sina Sebastian. Hindi saint sina Nino. Alam mo ba sa scripture, ikaw at ako, Kristiyano, ang saints. At anong implication nun? Ang implication nito, ganito po. Sa harapan po ng Diyos, hindi ka na marumi. Sa harapan ng Diyos, ikaw ay malinis na. Sa harapan ng Diyos, ikaw ang mga tao na ng Diyos. At yun po ay napakalaki ng implication ng currently. Pwede pala akong tanggapin ng Panginoon anytime kasi ako ay niligtas na ng Panginoon. Ako ay malinis sa harapan niya. And that's what the Corinthian church member are nung dinescribe siya ni Pablo. Another thing na makikita niyo po sa verse number 2, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So dito po, very interesting po ito. Inintend po ni Paul na yung 1 Corinthians po ay mapakinabangan din ng ibang church member. So yung pong tinutukoy po dito, with all that in every place, tinutukoy po dito yung Macedonia Church, Philippi Baptist Church, tinutukoy po dito yung Thessalonica Baptist Church, and other churches na pwede pong makapakinabang sa 1 Corinthians. So anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Dito po makikita po ninyo, nung sinulat ni Paul ang 1 Corinthians para sa Corinth Baptist Church, intention po niya na Corinth Church, magkaroon kayo ng copy ng 1 Corinthians at i-share nyo to sa Athens Baptist Church. I-share nyo to sa Philippi Baptist Church. I-share nyo to sa Thessalonica Baptist Church. Ang lahat ng churches in every place ay makapakinabang dito. So naunawaan nyo po, tandaan nyo po ito, hindi po sinulat ni Paul ang 1 Corinthians sa lahat po ng churches. Kasi sa marami pong commentaries,
I check other commentaries and they believe na yung verse number 2 ay nagpo-prove ng isang universal church. Kasi tingnan niyo po, unto the church of God at Corinth and unto the church in every place. Napansin niyo po yun? With all that in every place. So ibig sabihin ba, Brother RJ, itong 1 Corinthians, katulad ng body of Christ ng chapter 12, ay nagpapatungkol to sa lahat ng churches in every place? No, hindi po. Kasi kung mapapansin niyo po sa overall context ng 1 Corinthians, ang sinulatan niya dito ay ang Corinth church members, pero intention niya na makinabang ang ibang churches. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Go over in 1 Corinthians 1, verse 14. Tingnan niyo po ito. Sabi dito ni Paul, I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius. Now, question. Kung ang 1 Corinthians ay para sa lahat ng churches, katulad ng sinasabi ng maraming commentator, yung verse 14, ito ba ay applicable? Sabi ni Paul, I baptized none of you. Kung itong 1 Corinthians ay para din sa Galatian churches, kung itong 1 Corinthians ay para din sa Judean churches, kung ang 1 Corinthians ay para din sa mga churches in Mesopotamia nung time ni Paul, nung sinabi ni Paul, I baptized none of you, nakapunta ba si Paul sa mga places na yun? Hindi po. Ano pa? Go over in chapter 2, verse number 1. Chapter 2, verse number 1. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or wisdom, declaring unto you the testimony of God. So yung pronoun na you, saang church nagpunta si Pablo? Ang tinutukoy niya. Saang church? Sa Corinth Baptist Church. Ano pa? Go over in chapter 4, verse 15. Chapter 4, verse 15. For though ye have 10,000 instructor in Christ, ye have not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. So, kung ang 1 Corinthians ay para sa lahat ng churches in every place, katulad ng sinasabi ng maraming commentator, bakit sinabi ni Paul na I have begotten you? Saan church ang binigat ni Paul? Ibig sabihin po ng bigatin, si Pablo ang unang nag-share ng gospel na nagligtas, nagresulta ng kaligtasan ng mga tao. Saan church yun? Sa Corinth Baptist Church. And you can see that in any other verses. So, Brother RJ, anong tinutukoy ngayon dito ni Pablo? Yung pong praise na with all that in every place, call upon the name of Jesus Christ, ang tinutukoy po dito ni Paul, ang sulat niya ay para sa Corinth Baptist Church, pero intention po ni Pablo na mapakinabangan din ito ng ibang churches. Katulad po natin ngayon, tayo po ay bahagi, ang Mount Zion Baptist Mission dito po sa Pilipinas, sa Taguig, tayo po ay bahagi ng all that in every place. Hanggang sa ngayon po, ang 1 Corinthians po ay para din po sa atin. Bahagi po tayo ng ibig sabihin, makakapakinabang din po tayo dito. At dito niyo po makikita kung paano nag-multiply yung Word of God noong time po ni Pablo. Ang Corinth Baptist Church, inutusan siya ni Pablo na po, Corinth, maggawa kayo ng copy ng sulat ko at i-share mo to sa mga churches. At yun po yung panahon na yun po yung way na na-multiply po yung Word of God. And mapapansin nyo din po dito sa verse number 2 na binanggit dito ni Paul, then that call upon the name of Jesus Christ. So nagkaroon ng specification si Paul. Si saan mo church sa Corinth, kanina mo i-share yung 1 Corinthians? Doon lamang sa mga assembly na tumatawag kay Jesus Christ. Ang implication po nito, ito po ay nagpapakita na yung lamang mga assembly na merong pagkilala kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ini-exclude po dito ni Paul yung pong mga false group, specifically yung mga Gnostic group, and so on and so forth. And here, sa huling bahagi ng verse number 2, binanggit dito ni Paul, both theirs and ours. Both theirs and ours. Ang ibig sabihin po nito, ang ating pong Panginoon sa Kristo, hindi po siya divided. Hindi siya Panginoon lamang ng Corinth Baptist Church. Hindi lamang siya Panginoon ng Philippi Baptist Church. Kung ano ang Panginoon ng Corinth Baptist Church, siya din ang Panginoon ng ibang churches in every place. Yung pong ibig sabihin ng both theirs and ours. And dito, makikita natin ang kahalagahan po ng Book of 1 Corinthians. And lastly, sa verse number 3, basahin natin ang sabay-sabay. Ready? Read. Grace be unto you and peace. From God our Father and from the Lord Jesus Christ.
So tinapos po dito ni Paul ang kanya pong greeting sa pagbibistow ng grace. Pag sinabi pong grace, ito po yung unmerited favor. At yung peace, yung peace po dito, ito po yung reconciliation with God. Na dati kaaway ka ng Diyos dahil sa kasalanan, pero once na ikaw ay na kay Kristo na, meron ka ng peace. At sabi ni Paul, grace and peace be unto you. Ito po very common kay Apostol Pablo. Ginamit po niya ito commonly sa kanya pong mga introduction. Pero ipinapakita po dito na ang biyaya po at ang peace, ito ay nanggagaling lamang mula po sa Diyos Ama, sa pamamagitan po ng sakripisyo po ni Jesus Christ sa krus po ng Kalbaryo. Ang source ng grace and peace ay ang tanging ang ating pong Panginoong Kristo. So dito po, sa introduction po ni Apostol Pablo, as we sum up, gusto kong makita natin dito, una, anong otoridad ang meron sa Apostol Pablo? Siya ay apostol, hindi ng kagustuhan ng tao, hindi sa kagustuhan niya, kundi sa kalooban ng ating Diyos Ama. Pangalawa, nakita natin po dito, sino po yung sinulatan dito ni Pablo? Gusto ko pong tandaan ninyo, ang sinulatan po dito ni Pablo ay ang Corinth Baptist Church. Pag pinag-aralan po natin ang buong libro po ng 1 Corinthians, lagi tayong babalik na ang recipient nito ay ang Corinth Baptist Church. By doing this po, maunawaan natin na ang body of Christ na tinutukoy ni Paul sa 1 Corinthians ay hindi po ang universal church. Hindi po ang mystical body of Christ, kundi ang body of Christ that was in Corinth noong panahon po ni Pablo. And lastly, kung ikaw ay mananampalataya na ngayon, bilang application, alam niyo mo ba na ikaw ay sanctified na? This is something that you don't do in your life. Kasi marami pong tao ngayon, tingnan niyo po ito, marami pong church member ang paniwala nila, kailangan kong magsumikap upang ako'y maging sanctified. Hindi po nakabase ang sanctification natin sa ating pong ginagawa. Ang sanctification na naranasan natin nung tayo ay na-save, ito po ay base sa ginawa po ni Jesus Christ. At ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Kaya po ngayon, whenever you're praying sa Panginoon, sa harapan po ng Diyos Ama, you are sanctified. And whenever na mananamba ka sa Panginoon with thanksgiving and song, ikaw ay sanctified na sa harapan ng Diyos Ama. Ang basihan ng sanctification na yon ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. At sa ngayon, ikaw at ako, Kristiyano, ikaw ang santo. You are saint. Pag sinabing saint, you are holy one. You are set apart para sa Panginoon. At makikita natin dito na ang kabutihan ng Panginoon ay nararanasan natin na we don't deserve, katulad ng Corinth church member, we don't deserve to be sanctified. What we deserve is eternal lake of fire. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, tayo ay ginawang hiwalay ng Panginoon. We are called saints and we are called sanctified. Now, tayo pong lahat ay manalangin. Shall we pray? Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa pag-aaral po namin ng Book of 1 Corinthians. Salamat Ama sa pagpapakita niyo po sa amin ang napaka-critical na napakahalagang maunawaan namin as we approach the Book of 1 Corinthians. Na ang Book of 1 Corinthians, ito po ay sinulat po ni Pablo, hindi po sa lahat po ng churches in every place, kundi para po sa Corinth Baptist Church na intention po niya na magbenepisyo po ang maraming churches. We pray, Ama, na sa pamamagitan po nito ay magkaroon kami ng tamang interpretation as we study the Book of 1 Corinthians. And we pray din naman na makita namin bilang mga mananampalataya that we are sanctified and we are saved. Salamat, Ama, sa biyaya pong ito. I pray na kayo po ang patuloy naming maitaas at maluwalhati in Jesus'